Magandang buhay po sa inyong lahat, mga kapatid. Ah, sa kanilang tahanan dyan, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya at mga kapuso. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Muli nila naman tayong pinagpala ng ating Panginoon. Batiin mo muna po yung katabi mo dyan, kung meron kang katabi dyan. Sabihin mo sa kanya, handa ka na ba makinig sa salita ng Panginoon at magpuri sa Kanya? Okay po, bago tayo dumako sa ating pong pakikinig ng salita ng Lord, tayo po'y magbasa muna po ng ating pong talata sa Biblia. Sa Psalms 50 verse 3, 4 and 5 and 23, Our God shall come and shall not keep silent, and fire shall devour before Him, and it shall be very tempestuous all around Him. Sa verse 4, He shall call heavens from above, and to the earth, that He may judge Him people. Sa verse 5, Gather my saints together to me, those who have made covenant with me by sacrifice. Verse 23 po, Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Tunay nga po sa nabasa po natin na darating ang Panginoon at hahatulan niya ang lahat ng tao. Pero sabi, igagather lahat daw po ng mga saints. Sa lahat ng mga saints magsabing praise the Lord. Lahat na naglilingkod sa Kanya na may sacrifice. Bakit kailangan tayo mag-offer sa ating Panginoon o magpuri sa ating Diyos na buhay? Sapagkat pag tayo ay nag-offer sa Kanya, nag-glorify po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Kung may katabi ka dyan, sabihin mo, i-glorify natin ang Lord ngayon. Kaya po tayo ay nagbabantay sa ating mga conduct. Ayun po sabi po dyan sa Bible verse na binasa po natin, And to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Kaya nga po ngayon, may mga ganyang pagsubok, kailangan bantayan po natin ang ating mga sarili. Amen? Kasi nakatingin ang Panginoon sa atin. Nakatingin sa iyo, sabi mo sa katabi mo. Tayo po ay manalangin na po, mga kapatid. Dakilang Diyos Ama, tinataas ka po namin, napakabuti mo po. Marami pong salamat, Lord, sapagkat ikaw po ay kumikilos sa aming mga buhay. Kinakausap mo po ang bawat isa. Maging ang mga nasa kanilang tahanan, Panginoon. Patnubayan niyo po kami sa pakikinig ng iyong mabuting balita, Lord. At maging handa po kami, Lord, kung ano man po ang iyong dapat sabihin sa bawat isa po sa amin. Kung kami po itutuwid mo, masakit man o hindi, Lord. Ay alam po namin, Panginoon, ay para ito po sa amin pong ikaliligtas. Kaya po, Lord, basbasa mo po ang bawat isa po sa amin, ang aming mga puso, na bantayan mo po, Panginoon, Lord, na wag po kaming wag po maging sagabal po ang nasa paligid po namin, Lord, lalo na po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na makinig po kami nandoon po, na tanggap po namin kung ano man po yung salita mo, Lord God. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin din po namin na hindi po kami magiging karapat-dapat kung hindi mo po kami lilinisin, Lord. Nawa po, Panginoon, maging mabuti kaming servant sa iyo, Panginoon, at mabuting tagapakinig ng salita mo, Panginoon. Gabayan mo rin po ang aming beloved pastor sa kanya pong salita. Alam po namin na may inihanda kang salita, Panginoon, na magiging sandata po namin sa mga buhay po na ito namin, sa mga pangyayari po, sa anuman sitwasyon po ang nagaganap po sa paligid po namin, Panginoon. Kaya po, basbasan mo po kanyang mga labi at igawad mo po, Panginoon, ang triple portion of anointing mo upang, Lord, nandun, Panginoon, masabi niya po ng buong tapang, Lord, ang salita mo, Panginoon, at mangaral niya, Panginoon, ang mabuting balita at kami po ay, Lord, ay maging handa po, Panginoon, sa anumang pong sitwasyon na darating, Lord God. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa matamis mong pangalan. In Jesus' name, everybody say amen and amen.
given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Pero bago tayo mag-start, manalangin muna tayo sa ating Diyos na buhay. Yumuko po tayo at manalangin. Diyos amang banal na nasa langit, una sa lahat, kami po ay lumalapit, dumudulog sa inyong harapan, na naway maging karapat-dapat nawa kami, Panginoon, at kaluguran, Panginoon, sa mga oras nito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming po mga pagkakasala. At nawa, igawad po ninyo, Panginoon, ang mga tamang salita, mga tamang katuruan, upang sa ganun kami po ay mga ligtas sa mga huling araw na ito, Panginoon, at hindi kami maligaw o madeceive o madaya o pahintulot sa mga patibong ng kaaway, Panginoon. Ikaw magbigay sa amin ng wisdom and knowledge, Lord. At ganun din, Panginoon, hinihiling ko personally sa inyo, Ama, na ako'y inyong pong bahiran, inyong pong banal na langis, mula ulo hanggang paa, Panginoon, maging ang aking bibig ay pakabanalin niyo po sa mga oras ito, Lord. At tamang mga salita lamang po ang siyang lumabas o mamutawi sa aking bibig, Panginoon, na magsisilbing kalakasan, magsisilbing inspirasyon, at magsisilbing pag-asa po sa lahat po na makikinig sa programang ito, Panginoon. Muli ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo sa pagbibigay ng pagtitiwala at pagbibigay ng pagkakataon o pribilehiyo, Lord, na ako'y makatayo sa mga oras nito. Maraming pong salamat, Panginoon. Utang ko lahat ng bagay sa inyo, Lord. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at ganoon din ang mga tao pong makikinig sa mga oras ito. Maraming pong salamat. Muli mo kaming pagpalain sa ilamang pong kapurihan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Okay na mga kapatid, ang tinalakay po natin last time is the last hour, na kung saan ay nandoon po ang pagdideceive ng kaaway na walang ibang ino-offer kundi ang comfort o yung convenience sa lahat ng bagay.
tinalakay po natin yung about advancement, isa sa mga paraan po ni Satan o pandadaraya po ni Satan para lahat po ng tao ay ma-attract dito at marami pong nadideceive mga kapatid dito sa mga high-end technologies mga kapatid. And don't get me wrong mga kapatid, I'm not against the technology. Technology is good mga kapatid for the sense na sabihin na natin para maging maayos talaga at maging magaang talaga. But to the sense o to the point na tayo pong lahat ay mamangha at talagang bumilib ng husto mga kapatid, ay dito po nagkakaroon po ng sabihin na natin paghihiwalay o sabihin na natin pagiging masyado tayong high-tech mga kapatid. Now, dito po, pag-aaralan din po natin ngayon sa oras na ito, yung mga panahon na kung saan ay malapit na talagang magwakas ang mundong ito. Kaya sabi nga ng Panginoon, peace, sudden peace mga kapatid, then sudden destruction din po ang dumating. Kaya mag-ingat din po tayo nowadays mga kapatid. Kung ating pong pag-aaralan ngayon, napakarami pong nangyayari o mga kaganapan po na hindi kayang ipaliwanag, maging nasensya po mga kapatid. Bakit ba ito nangyayari? Sa katunayan mga kapatid, huwag na tayo mabigla. Kasi sapagkat sinabi na rin po ito sa Bible po, lahat ng mga nangyayari, lahat po ng mga kaganapan sa mundong ito ay nakatalaga na po o nakalista na po talaga. Talagang nandyan na po sa Bible po mga kapatid. At lahat po na nakasulat sa Bible po mga kapatid ay talagang nangyayari po sa panahon natin ngayon, nowadays mga kapatid. And before the end of the world, especially in Noah's time, God commanded him. So nandun po, inutusan ng ating Panginoon itong si Noah na mag-build ng isang malaking arko. And I presume it took about 100 years para niya ito ma-build mga kapatid talaga. Nandun talaga ang pagtsatsaga, nandun ang paghihintay ng ating Lord for 100 years. Inintay niya mga tao magbago po mga kapatid. Habang ginagawa ito ni Noah, siya po ay nag-preach din. Kung di ako nagkakamali, nagbibigay siya ng mga mensahe about dun sa pagkagunaw po ng mundo. Pinipreach niya o sinasabi niya, pinapaalalahanan niya kay mga kaibigan, maging kanyang mga kamag-anak na iba mga kapatid na magsisipo sa kanilang kasalanan. And I presume mga kapatid, that He gave warning to the people about their evil deeds. Ang Diyos mismo nagbigay ng warning dito sa mga tao sa pamamagitan po ni Noah mga kapatid para magbago po sila ng kanila pong gawain po mga kapatid. And the main purpose is to turn away from their sins because the judgment of God was at hand. Malapit na po ang kahatulan. Yung po sabi doon kay Noah at that time mga kapatid. And likewise, before the end of Sodom and Gomorrah, sa panahon naman po ni Abraham at ng kanyang pamangkin na si Lot, ang Lord din po ay nagpadala ng mga anghel. God sent His angels to tell Lot to save his loved ones and escape to the mountains. So ito po mga kapatid, nagbigay na naman uli ng babala ang ating Panginoon, nagbigay ng instructions para na sa ganun ay mangaligtas yung lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. And as of now mga kapatid, we may observe that before a major events o mangyari ang mga bagay nito, ang Diyos pa rin po, God does not leave His people without directions for their welfare. Ganyan po ang ating pong Panginoon. Yan nature ng Lord talaga. So bago niya gawin ng isang bagay, nandun ang instructions ng ating Panginoon, andun ang warning ng Lord, andun ang biblical warning ng ating Panginoon para tayo po ay mangagsisi sa ating mga kasalanan. In fact, mga kapatid, sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ito sinabi mga kapatid, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise. Ito po sabi ng Panginoon. So ang pagbabalik daw ng ating Panginoon ay tila baga isang magnanakaw daw po mga kapatid na walang nakakaalam kung kailan darating po mga kapatid. But the day, sabi dito, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Lahat daw po ng bagay dito sa mundong ito ay maiinitan o malulusaw daw po mga kapatid. Yun ang sinabi po ng Bible. Yan po ang senaryo, yan po ang picture, yan po ang realidad po ng mundong ito. Patungo po sa destinasyon na ito. Whether we like it or not, maging ang mga scientists din po na hindi naniniwala sa Lord, ay ganito rin po ang kanilang prediction mga kapatid. Time will come. Malapit na raw po mga kapatid, magwakas ang mundong ito sapagkat nakikita nila yung pagbabago po ng nature. Nakikita nila pagbabago po ng climate. Nakikita po nila yung weather talaga mga kapatid ay hindi na po kasintulad nung dati. Hindi na po normal. Abnormal na po ngayon mga kapatid. And for your information mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, yan din po ang kanila pong prediction din po mga kapatid. Now, 2 Peter chapter 3 verse 11, ano sinabi mga kapatid? Therefore, since all these things will be dissolved, malulusa daw lahat ng bagay sa mundong ito, what manner of persons ought you to be
in holy conduct and godliness. So malulusaw daw po. Yan ang sabi rito mga kapatid. Now kay Peter po, sabi niya, now that the end of the world is near. Ito po yung pinipreach niya 2,000 years ago. Pagkabatay ng ating Panginoon, ginamit ng Lord si Peter mga kapatid, nandun po nagsilbing babala salita ng Lord sa pamamagitan po ni Peter mga kapatid. At sinasabi niya, malapit na magwakas ang mundo. Malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. So yan po mga kapatid. Now ang tanong dito, and now the end is near, anong gagawin po natin? What are you going to do then? Ano gagawin natin ngayong batid na natin na malapit nang babalik ang Lord at malapit na rin kasabay niyan ang pagkagunaw ng mundo. At aminin nyo man o hindi mga kapatid, kayo man din na nanonood nyo dito ay nakakapagsabi rin po, iba na talaga ang panahon ngayon. Iba-iba, nagbabago panahon ngayon. Minsan mainit, minsan malamig, minsan uulan, minsan araw po mga kapatid. Pabago-bago po mga kapatid. Why? Unpredictable po mga kapatid. Ibig sabihin, anytime, pwedeng mangyari po. Itong sinasabi po ng Bible mga kapatid, na sa isang isap mata, pwedeng mawala lahat ng bagay, pwedeng masunog lahat ng bagay po mga kapatid. Meaning, ang tanong dito mga kapatid, alam na nating malapit na magunaw ang mundo. Meaning dito, anong dapat nating gawin para sa ikabubuti natin mga kapatid? Nung nireveal ng ating Panginoon yung plano niya kila Noah, nung plano niya doon kila Lot mga kapatid, may ginawa po sila para sila po ay mga ligtas. Now sa atin po, sa panahon natin ngayon, and now, the end of 2021 is near. Even 9 months pa ang natitira mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa buwan ng Abril pa lang ngayon. So bakit napaka-advance mga kapatid? Ganyan ang Lord. Advance magbigay ng message ang Lord. Hindi nagbibigay ang Lord ng kanyang warning mga kapatid kung kailan nandun na yung kanyang judgment. Before the judgment, nandyan po ang warning ng Lord. Kaya ito mga kapatid, bago pa lang matapos ang 2021, bago matapos ito, may gagawin dapat tayo mga kapatid. Bago matapos itong taon na to, may babaguhin tayo mga kapatid. Katulad ng ginawa ni Noah mga kapatid at ganun din si Lot mga kapatid. Anong ginawa nila mga kapatid at paano sila nangaligtas? Now, 1 Peter chapter 4 verse 7, ito sinabi, but the end of all things is at hand. Malapit na malapit na. Samantalang 2,000 years ago, sinasabi ito nila Peter, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari? Ako na nagsasabi sa inyo, kayo na rin na nakakapuna mga kapatid, ang weather po natin ngayon pabago-bago, may lindol, may pumutok na bulkan, nandyan po mga kapatid, hindi natin akalain, yung pala sasabog pala, hindi akalain ng iba, hindi pala active itong volcano ito, biglang sumasabog mga kapatid. Ang tanong bakit? Kasi malapit na talaga malapit na. And the Bible speaks about all these things coming to an end. Yung lahat ng bagay na nakikita natin dito ay merong pong pagwawakas mga kapatid. May simula, may katapusan mga kapatid. Yan ang sinabi po ng Bible. May simula, may pagtatapon, may pag-iipon. Naandyan na po tayo mga kapatid. Malapit na po tayo. Now the word therefore, sabi dito sa Bible po, therefore, may binanggit dyan therefore na salita, gives emphasis that something must be done before that day occurs. So may gagawin daw tayo yung salitang therefore, ibig sabihin niya mga kapatid, these things said in chapter can be applied in our current situation. Ano gagawin mo sa current situation mo ngayon? Ngayong batid mo na malapit at nararamdaman mo talaga. Mandyan na talaga mga kapatid. Nandun na yung parang bagang tribulation day na mga kapatid. Nandun na tayo sa pre-tribulation. Nararamdaman na natin yung pagbabago, yung kahirapan. Nandyan na rin po mga kapatid. Sama na natin itong virus na ito. Itong COVID-19 na talaga lumalaganap ngayon mga kapatid. Ano gagawin natin sa kabila ng lahat ng ito? Ito na po yung mga sinyalis talaga na malapit na babalik ang Lord. Now, 1 Peter chapter 4 verse 7. Sabi dito mga kapatid, therefore, be serious and watchful in your prayers. Ito sabi po ni Pablo, therefore, ngayon alam nyo na malapit na ang pagwawakas ng mundo. Ano dapat natin gawin? Sabi ni Peter, ang kanya pong suggestion, ang kanyang suggestions, ang kanya pong conclusion mga kapatid, ay kinakailangan daw po tayong maging seryoso. Seryoso saan? At maging mapagbantay saan? Sa prayer daw po natin mga kapatid. Sapagkat walang nakakaalam, maaring mamaya, maaring bukas, o maaring sa makalawa, hindi natin alam. Diyos Ama lang, nakakaalam po sa langit mga kapatid, kung kailan pwedeng mangyayari itong sinasabi po ng Bible. Kaya sabi ni Pablo rito, ni Peter dito mga kapatid, mag-ingat daw tayo, maging watchful tayo, at maging seryoso sa lahat. Saan daw po? Sa prayers daw po natin sa ating Panginoon. Mag-ingat daw po tayo at maging seryoso. And I believe that we must be serious not only in prayer. Dadagdagan ko na, kasi sabi ni Peter, sa prayer lang daw po. Sa akin po, not only in prayer, but in other important matters.
pati mga importanteng bagay, maging seryoso po tayo sa mga ginagawa po natin mga kapatid. Now, ang tanong, saan tayo dapat maging seryoso? Bukod sa prayer, ano yung mga important matters na yan na dapat maging seryoso tayo bago matapos itong mundo to? Ano dapat natin gawin? Ano hakbang natin? Ano steps natin mga kapatid? 1 Peter chapter 4 verse 2, ito sinabi po ng Bible, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of the man, but for the will of God, mga kapatid. Una, sabi rito mga kapatid, ito isa sa mga importanteng gusto kong bigyan ng diin po mga kapatid sa panahon ito. Ang sabi rito na dapat ang bawat isa daw po ay mamuhay na wala daw po yung pita na laman for the lust of man, but for the will of God. Wag na daw po natin sundin yung pita na laman natin, yung kagustuhan na laman natin, kundi yung kalooban ng Diyos ang sundin po natin mga kapatid. In fact mga kapatid, balik tayo doon kay Lot. Nung sinabi ng angel, aakyat kayo doon sa bundok na yan, sa mga bundok na yan para kayo maligtas. Aalis kayo sa lugar nito, pupunta kayo ng bundok, doon kayo magiging safe, yun ang pinaka-safe haven ninyo, yun ang pinaka-safe place ninyo. Ano sinabi ni Lot mga kapatid? Siya po ay medyo nag-request pa. Sabi niya, pwede ba kang, wag na lang doon sa bundok na yun, doon na lang sa kapatagan na lang kami lumakad, doon sa kalayuan na yun, kasi mahirap na yung tuhod ko, matanda na ako. Ibig sabihin dito mga kapatid, yung kalooban pa rin niya ang gusto mangyari. Pero ganun pa man, pinagbigyan pa rin ng Lord mga kapatid, basta makaalis lang kayo sa lugar na ito. Ibig sabihin dito, whether you like it or not, kinakailangan umalis ka dyan sa sitwasyon mo na yan. Kung ano man sitwasyon mo, kung ano man ginagawa natin mali sa harapan ng Lord, iwasan nyo muna raw po, alisan mo na raw po yan. Umalis daw po tayo dyan. Sabi rito mga kapatid, do not live the rest of your life in sin. Kung ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan ngayon, iwanan mo na yan. Kasi isa yan sa mga ayaw o hindi kalooban ng Diyos. Yung paggawa ng kasalanan ay hindi po kalooban ng Diyos. Yan po'y labag sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit ko sinabi? In fact, 1 Peter chapter 4 verse 3. Ito sinabi dito, For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of Gentiles. Ayan, tapos na tayo dyan Graduate na tayo, ika nga. Yung ating pamumuhay para tayong mga hintil. Yung ginagawa natin mga kapatid, para bagang wala tayong Diyos mga kapatid. Ando lang yan, anong ginagawa natin? We walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties. Take note kasama rito. Hindi ako nagsabi niyan. Bible nagsabi. Drinking parties. Pati yung pagtotoma-toma pala. Hindi pala kalooban. Huwag kayong magagalit sa mga mangingino mga kapatid. Hindi ako nagsasabi. Bible po nagsasabi. Ayaw ng Lord. Hindi gusto ng Lord yan. Kaya kung ako ikaw, itigil mo na yung pag-inom. Bakit ko sinabi? Bago gunawin ng Lord ang mundo mga kapatid, sa panahon ni Noah, ang tao po abala. Abala sa pagtayo ng bahay. Abala sa pagkakasal ng babae at lalaki. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. At kasama dyan yung pagkain. Kasama din yung pag-iinom mga kapatid. Drinking parties, kasama po yan. Isa yan sa kinamumuhian ng ating Lord. And abominable idolatries, ayaw din ng Lord mga kapatid. Ito yung mga dahilan na gusto ng ating Panginoon na baguhin po natin. Alisin daw po natin mga kapatid sa atin po mga kapatid. Yan ang unang-una. Alisin daw po natin. At wag na tayong mamuhay sa ganito. Tapos na tayo dyan. Graduate na tayo. Naranasan na natin. Kung gusto mo lang makaligtas sa mundong ito, kung gusto mo maka-escape, alam niyo pag sinabing escape, kahit saan ka magpunta mga kapatid, sinabi nga ng Bible, buong mundo daw po kasama bituin, kasama buwan, kasama araw, kalahat ng mga planeta sa universe ito, magugunaw daw po. Take note ng sinabi ng Bible, magugunaw. Maging mga scientists din po nagsasabi. Yung sinasabi na Big Bang Theory mga kapatid, nagsimula ang mundo, may time din daw po mga kapatid, sasabog lahat ng bagay mga kapatid sa mundong ito, sa universe ito, mawawala lahat mga kapatid. Yun daw po, ang tanong dyan, kung malulusaw pala lahat, masusunog pala lahat, mawawala lahat, saan ka ngayon magtatago mga kapatid? Wala tayong pwedeng pagtaguan, wala tayong pwedeng maging escape mga kapatid, kundi papuntang langit lang po, sa lugar po ng ating Diyos na buhay. Yan lamang po mga kapatid. Kung gusto mo makapunta sa heaven, o doon sila sinasabi sa lugar ng ating Panginoon, doon sa paradise, tinatawag ng iba, paradise na po, tinatawag nila, paraiso daw po, kung saan ay nandoon po yung comfort place mga kapatid, nandoon si Father Abraham, nandoon yung mga banal na mananampalataya ng ating Panginoon. Kung gusto mo mapunta doon mga kapatid, eto gawin natin. Yun ang suggestion ng ating Lord. Gusto mo maligtas? Sabi ng Panginoon kila Noah, pues, eto gawin mo. Dati ka magsasaka, huwag ka na magbagsaka ngayon. Dati ka nagtatanim, gawin mo ngayon, gumawa ka ngayon ng arko. Pinagawa ng arko, 100 taon mga kapatid, gumagawa po, si Noah ng arko, binago niya yung lifestyle niya. Yun po ibig sabihin noon.
baguhin mo yung lifestyle mo. Kung gusto mo maligtas ka, baguhin mo yung lifestyle mo. Kung yung lifestyle mo masama, baguhin mo. Gawin mo mabuti. Yun ang gusto ng Lord. Kung gusto mo maligtas po, mga kapatid. In fact, ito si Lot, balikan din natin. Hindi siya sanay umakyat ng bundok. Hindi siya sanay maglakad, mga kapatid. Pero pinilit niya binago niya Kaya na naging resulta, naligtas po sila, mga kapatid. Yan ay kung gusto mo maligtas. Kung ayaw mo naman, walang pilitan po, mga kapatid. Hindi kita pipilitin at hindi ka rin pipilitin ng Diyos. Ito po gusto ng Lord, yung kusang loob. Kung gusto mo magbago, kusang loob ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord yung talagang galing sa puso mo talaga. Aalisin mo talaga. Ayaw mag-interview ng ganyan na Lord. Ayaw niya diktante tayo para mga robot, mga kapatid, na pinoprogram tayo. Hindi ganyan ang Lord. Ang Lord, binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng kalayaan pong mamili po, mga kapatid. Kaya sa oras ito, mamili ka. Babaguhin mo o hindi. Pag binago mo, maliligtas ka. Yun lang ibig sabihin doon. Katulad nila Noah, binago nila kanilang lifestyle, kaya naligtas po sila, mga kapatid. Sinunod nila instructions ng Lord. Now, kung gusto mo naman maligtas, yan ang gawin mo. Kung ayaw mo, walang pilitan uli, mga kapatid. Ang sabi nito, ang sabi ni Peter, we have spent enough time in the past times. That means enough is enough. Para kay Pedro po, tama na, sapat na, tama na, tigilan na natin yung ating pamumuhay bilang mga Gentiles o yung makasalanang pamumuhay po, ayaw na. Sabihin dito ni Peter, tigilan na daw po natin. Kaya sabihin mo, kung may nanonood dyan, katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, tama na, enough is enough. Yan po, mga kapatid. Now, 1 Peter chapter 4 verse 1, ito sinabi, mga kapatid, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, doon ang ating Panginoon, nagkatawang tao, through Jesus Christ, nagsuffer siya. Dumanas siya ng mga kapighatian. Andun po, inconvenient life sa kanya, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, last time, mga kapatid, ang gusto ng mga tao, ito sa mga last days, convenient way, convenient place, convenient comfort, lahat, mga kapatid, gusto nila. Pero sabi ng Lord, makitid at makipot ang daan patungo langit. Hindi daw po maganda, papuntang langit. Hindi maayos ang daan, papuntang langit. Ibig sabihin nun, yun ang dinaanan ng Lord. Andun ang ating Panginoon, through flesh. Andun dinanas sa Lord lahat ng kapighatian. And arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Yung lahat daw pong dumadanas ng kahirapan ay tumitigil na po sa kasalanan, mga kapatid. Kung gusto mo mapunta, mga kapatid, therefore, since Christ suffered, tularan mo daw si Kristo, mga kapatid. Tularan po daw po natin. Hindi siya nabuhay sa convenient way, mga kapatid. Hindi siya nabuhay ng ayon sa kanyang lamas, ayon sa kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang bawat hakbang, lahat ng kanyang bawat gawin, mga kapatid, ayon po sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala kang maibubutas, wala kang maipipintas talaga doon sa katawang ginamit ng ating Panginoong Hesukristo na si Jesus Christ, mga kapatid. Wala tayong maibubutas. Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo kung gagaya ka rin lang, gayahin mo na si Kristo, mga kapatid. Gayahin mo na si Jesus Christ, ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Walang mangyayari sa inyo kundi ikaw po ay pagpapalain pa ng ating Diyos na buhay. Kaya ulitin ko ulit. Meaning, bago matapos itong taong 2021, wala pa tayo sa kalagitnaan, ulitin ko ulit, nasa buwan pa lang tayo ng Abril ngayon, ng Marso ngayon, mag-a-Abril pa lang. So bago daw matapos itong taong nito, alam ko kasi iba sa atin umaasa pa 2020 parang parang kahapon lang talaga. Ngayon 2021, hindi na natin alam, mga kapatid. Maaring dapat sabihin na natin, tapos na itong dilemma na nangyayari ngayon, itong virus na ito dapat tapos na. Pero bakit patuloy pa rin? Ibig sabihin niya, mga kapatid, isa lang ibig sabihin niya, malapit na talaga ang ating Panginoon. Malapit na. At may nagsasabi nga, ito daw po gawa daw po ng tao. I don't know how true it is. Kung gawa nga talaga ito ng tao, mga kapatid, isa lang ibig sabihin yan. Kasalanan pa rin po, mga kapatid, yan. Kasi yung kanyang sarili lang iniisip kung sino man nag-invento nito ang virus. Kung inimbento nga, hindi ko alam, mga kapatid. So, ibig sabihin dito ng ating Panginoon, dapat kung gusto mo maligtas ka, baguhin mo na yung way of life mo. Bilang mananampalataya, mga kapatid, itigil na natin yung paggawa daw po ng kasalanan. And don't bring that sin with you this coming 2022. Ulitin ko ulit, baguhin mo na. Kumbaga, itong pinaka-New Year's resolution mo in advance, mga kapatid, baguhin na daw po natin. Sapagkat pag hindi ka nagbago, ako nagsasabi sa inyo, impyerno po at maaring isa ka sa masas. Hindi ako nag-judge, mga kapatid. Ang Lord mismo nagsabi, ang mga taong ay magbago, mga kapatid, isa daw po sa itatapon daw po sa brimstone. Isa doon sa hahatulan ng ating Panginoon kasama po ni Satan, mga kapatid, na lahat ng mga nadisip at nadaya, mga kapatid, isasama daw po doon. Ibig sabihin, yung mga taong yun ay hindi po nagbago. At ganun din sa panahon po ni Noah. Ang daming tao po
binigyan ng warning na Lord, hindi po nagbago mga kapatid. Kaya lahat po sila nalunod. Maliban doon sa pamilya po ni Noah, 8 lamang po sila naligtas mga kapatid. Sila lamang pong 8 ang nagbago ng kanilang way of life. Sinunod nila, hindi kalooban nila. Sinunod nila yung kalooban ng Diyos mga kapatid. Tatandaan nyo, yung lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, lahat po naliligtas eh. Yung lahat na sumusunod sa kalooban ng Lord, lahat po pinagpapala ng Diyos eh. Yung lahat na sumusunod sa instruction ng Lord, lahat po gumagaling eh. Lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos mga kapatid, lahat po talaga binabakuran ng ating Lord mga kapatid. Andun ang divine protection ng Lord. Yan po kung gusto mo lang maranasan po ito. Na kung ulitin ko lang, kung ayaw mo, walang pilitan mga kapatid. Hindi ko kayo pipilitin. Pero isa lamang po, kung gusto nyo magbago, yan po ang gawin po natin. So we have to stop, capital S-T-O-P, stop all kinds of sin, and we need to be serious in this matter. Hindi daw po tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Ito ba'y dapat daw po natin gawing seryoso mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Kasi mga nangyayari sa paligid natin ngayon, hindi na po biro-biro po ito. Abay, seryoso po yung nangyayari ngayon. Yung sinasabi natin COVID-19, akala lang natin ganun lang kaliit. Yung pala, ang laki-laki pa ng perwisyong ginagawa na ito mga kapatid. Ganun ka-serious po si Satan pag magwawasak po siya. Hindi lang isang pamilya wawasak, kundi buong bansa kaya niyang wasakin mga kapatid. Financially po mga kapatid, pinabagsak ang napakaraming kumpanya. Financially po, ang daming pamilya po nawalan po ng hanap buhay mga kapatid. Financially, maraming pamilya ngayon na nagugutom. Why? Kasi yan ang trabaho po ni Satan mga kapatid. Magwasak, magnakaw at pumatay mga kapatid. Kaya ito po, is a big evidence po mga kapatid na ang demonyo po talaga ay seryoso sa pagwasak sa kanyang trabaho po mga kapatid. So therefore, kung si Satan po, seryoso, dapat tayo rin po mga mananampalataya, tayo po mga nakikinig sa salita ng Diyos, tayong tinuturing ng anak ng Diyos, tayo katulad ni Kristo mga kapatid, kawangis ni Kristo, Christ-like. Kaya pag sinabing Christian mga kapatid, Christ-like, dapat maging seryoso po tayo. Seryoso. Sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka man ngayon, maging serious ka na ngayon. Magbago ka na ng gawain. Magbago ka na ng buhay, mga kapatid. So, yun ang dapat natin gawin. Una, kung gusto maka-escape dito sa pagkagunaw ng mundo, dito sa pagwasak ng mundo ng ating Panginoon, hindi ka makasama doon sa hatulan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Una, stop sinning. All kinds of sin. Itigil na po natin and be serious about this matter, mga kapatid. Second, ano dapat natin gawin? 1 Peter chapter 4, verse 8. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Mga ibigan daw po mga kapatid, ibigin mo yung kapatid mo, hindi ka muhian. Ibigin mo kaibigan mo, hindi ka inisan. Ibigin mo kaibigan mo, kapatid mo, hindi ka pootan. Yun ang sabi po ng Bible, above all things, sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamatinding number 1 po mga kapatid, na utos ng Lord. Love. Kaya nga kung ating pong ibubuod mga kapatid yung 10 Commandments, hatiin natin sa dalawa. Una, utos mga kapatid, unang part niyan, patungkol sa Diyos. Yung pangalawang part mga kapatid, from 5 to 10, yan po'y patungkol po naman po sa tao po mga kapatid, utos ng Lord. So kabuuan niya, sabi ng Panginoon dito, binuod ng ating Lord, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor. Kasama po yan. Love, ang top priority ng Lord. Yan ang dapat po natin gawin. Una, stop sinning. Pangalawa, love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. Lalo na yung mga kaaway po natin. Mahalin po natin yan. Paano magbabago yan kung di mo mamahalin? Would you imagine mga kapatid, marami tinapapanood. Iba sa atin, mahilig manood eh. Tingnan mo na lamang po mga kapatid. Yung tao pong, sabi natin, kontrabida nung una. Kasi bakit siya naging kontrabida? Kulang siya sa pagmamahal, kulang sa pansin. Pero nung inaplayan ng pag-ibig mga kapatid, ginawa ng mabuti. Abay, bandang huli mga kapatid, naging bida na rin eh. At ano bakit? Yung pag-ibig po mga kapatid ang nagpapabago po sa isang tao po. Yan ang wag po natin tatanggalin. Yung pag-ibig po mga kapatid. So ibig sabihin niyan, before the end of 2021, before end of this year mga kapatid, take away all bitterness, take away all hatred, take away all those jealousy, envy, bad issues, and covetousness. Alisin na raw po natin sa ating mga puso. And don't bring these negative emotions with you this coming 2022. And be serious about this matter again. Second, ito sinabi mga kapatid. Una, be serious on stop sinning. Maging seryoso daw po tayo sa pagtigil po ng ating kasalanan. Pangalawa, sabi rito, love your neighbor. Yung mahalin daw po natin mga kapatid. Magmahalan daw po natin mga kapatid. Stop being negative mga kapatid. Stop being nega. Tigilan na po natin yan. Hindi po makakatulong sa atin. And third,
1 Peter chapter 4, verse 10. Ang sabi rito mga kapatid, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Ulitin ko lang, sabi dito ng ating Panginoon, as each one has received, bawat isa sa atin nakatanggap ng kaloob mula sa Diyos. Sabi rito ni Pedro, bawat isa sa atin may iba-ibang minister o gift na mula sa ating Panginoon. Mag-minister ka daw po, maglingkod ka sa sa bawat isa. So kung yung ministry, mga kapatid, binigay sa'yo ng Lord sa'yo, ministry of helping, tulungan mo yung kapatid mo. Isa naman, ministry of cook, yung pagluluto, i-apply mo yon. Pagluto ka sa mga taong nagugutom, mga kapatid. Yun po, at maging good steward na po tayo as a manifold grace of God. In other words, sabi dito, ang ibig sabihin dito ni Pedro, mga kapatid, number 3, is kinakailangan itong taon 2021, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Dapat po, hindi tayo idle. Dapat may ginagawa po tayo. Stop being idle. Gawin mo kung anong minister, gawin mo kung anong gift na binigay sa'yo ng Lord. Yung iba sa atin nawala ng hanap buhay. Hindi pa pwedeng sabi mo, tapos na buhay mo pag nawala ka ng hanap. Gumawa ka ng paraan para ka ikaw kumita pa rin. Gumawa ka ng way para ikaw makasurvive ka. Yun ibig sabihin dito. Hindi dapat tayo maging idle. Hindi dapat tayo tumitigil po, mga kapatid. Ang anak ng Diyos, sabi nga natin, pag gumakanta tayo, ang buhay ng Kristiyano masento na. Ay ibig sabihin dito, gumagalaw tayo, buhay na buhay tayo. Dapat ganun din po tayo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, dapat masipag po tayo. Nawala ka ng hanap buhay. Iba sa ating mga kapatid, magagandang buhay noong una, nung wala pang COVID. Pero kung may COVID na, mga kapatid, gumawa ka ng way para ikaw ay kumita. Online, ang ginagawa ng iba, online kumikita sila, mga kapatid. So, ganun din po gawin natin. At maging seryoso kayo sa pagkita na ito, mga kapatid. Gawin po natin ang lahat ng bagay para tayo po makasurvive po, mga kapatid. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Ito sinabi, having then gifts differing according to the grace of that is given to us, let us use them. Yung nasabi dito naman ni Pablo, mga kapatid, yung gift natin iba-iba, magkakaiba tayo. Gamitin mo yan. Sabi na Lord, gamitin mo. And take note, sinabi pala na natin Lord sa Bible po, sa kanyang parable. May 3 klase po na mananampalataya, servant ang ating Lord. Sabi dito ng mayaman, ang may-ari, okay, bibigyan kita ng pera, ayon sa iyong talent. Ang ginawa niya, mga kapatid, pinangnegosyo niya. Kumita, mga kapatid. Yung pangalawa, ganun din. Yung pangatlo, mga kapatid, walang ginawa eh. Dahil alam niya, yung boss niya malupit, kaya ginawa niya, binaon niya sa ilalim ng lupa. Kaya pagbalik ng kanyang boss, mga kapatid, ng kanyang master, binalik niya. Walang labis, walang kulang. Ayaw, hindi nagustuhan, mga kapatid. Ang gusto po ng master, yung talent na binigay sa iyo ay nagre-reproduce o nagiging dumadagdag o dumadami po, mga kapatid. Ibig sabihin na may ginawa ka. Etong pinaka-third last servant na ito, walang ginawa eh. Kaya anong ginawa, mga kapatid? Doon sa dalawa, mga kapatid, pinapasok doon sa bahay po ng master at sila po ay nag-celebrate. Yan po ibig sabihin niya. Yung dalawa na yun na ginawa nila yung kanilang talent, mga kapatid, ibig sabihin na nakapasok sa loob ng bahay, nakapasok po sa langit po, ibig sabihin po nun. Yung walang ginawa, hindi po nasa labas po ng langit, nasa labas po ng bahay, impyerno po yun. Yun po ibig sabihin ng ating Lord dito. Ang gusto ng Lord, pag binigyan ka ng talent, use it and utilize it wisely. Huwag kang maging idle po. Yun ang ibig sabihin ng ating Lord dito. Yun ang sabi rin po nila Pablo, hindi ako may sabi. Sila Pablo at si Peter po, mga kapatid. Ang sabi, let us use them. Balik natin. Let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Kung ikaw may kaloob na maghayag na salita o kalooban ng ating Diyos na buhay, di gamitin mo sa paghahayag. Now, sabi pa rito, verse 7, or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching. Yung mga may kaloob na magturo, di magturo ka. Yun ibig sabihin, yung talent na binigay ng Lord sa'yo, na sinasabi mo, ikaw talaga very passionate ka sa paggawa na ito, kaya nagkaroon ka ng passion dyan, dahil ang Diyos na nagbigay sa'yo ng passion din eh. Kaya ka nagkaroon ng talent dyan, dahil ang Diyos din na nagbigay sa'yo ng talent dyan eh. So gamitin mo yung talent na yung passion na yan, para ikaw ay kumita at huwag kang maging idle. Naalala ko tuloy yung palabas noon, yung TV series, mahabang TV series ito, na John and Marcia. Ang sabi nung kanyang biyanan, kaya ikaw John, magsumikap ka. Kung gusto mo umaahon ka sa buhay, magsumikap ka. Lalo na ngayon, buhay ngayon, mga kapatid. Pahirap ng pahirap, mga kapatid. Kaya dapat tayo po lahat ngayon ay nagtutulungan. Huwag kang pabigat, huwag kang parang huwag tamad. Ang gusto ng Lord, masipag. Sabi nga rin sa Bible, kung di ako nagkakamali, naalala ko, may sinabi rin dito, huwag daw pong pakakainin yung taong tamad. So ibig sabihin dito, hindi kinukonsinti ng ating Lord yung mga taong tamad. Ang gusto ng Lord, masipag. Kaya itong taong nito, bago matapos ito, mga kapatid, pakita mo na maging masipag ka. Siguro kung ito si Noah, tamad, hindi makakaubuo ito ng arko.
Siguro itong si Lot, mga kapatid, tamad din. Hindi ito makakapaglakad. Mamamatay din sila doon. Kasama sila doon sa malulusan na Sodom and Gomorrah. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, may ginawa sila eh. Ibig sabihin nun, hindi sila naging tamad. Masipag po sila. Kaya sila naligtas. Na, kung ikaw rin, gusto mo maligtas ka sa kagutuman mo, maligtas ka papunta ng langit, mga kapatid, either way. No? Kung gusto mo maligtas sa lahat na nangyayari sa buhay mo, hindi maging masipag ka, mga kapatid. Gamitin mo yung talent na binigay ng Lord sa inyo. Ulitin ko ulit, don't get me wrong. May talent na binigay ang Lord sa iyo. Hanapin mo lang, meron yan. Imposibleng wala. Ang Diyos, kaya ka isinilang sa mundong ito, may purpose ka sa mundong ito. Lahat po tayo may purpose, mga kapatid. Kaya huwag niyong mamalitin kung ano meron ka. May binigay ang Diyos sa inyo. May binigay. Gamitin mo lang. At yan po ay magiging pakinabang po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ulitin ko ulit. Yan po ang number 3. So, number 1, stop sinning. Number 3, stop being negative at pairali mo yung pag-ibig. Pairali mo yung being positive, mga kapatid. And number 3, stop being idle. O idle yung walang ginagawa o yung pagiging tamad daw po, mga kapatid. Number 4, 1 Peter chapter 4, verse 12. Ang sabi dito, mga kapatid, 1 Peter chapter 4, verse 12, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened to you. Huwag na daw kayong mamangha. Huwag na daw kayong mabibigla. Sapagkat kakambal na natin tayo mga mananampalataya. Dadaan daw po tayo dito sa fiery trial. Fiery trial. Ang dami po niya, mga kapatid. Hindi natin alam kung saan ang gagaling, pero alam na natin pinangagalingan niya si Satan, mga kapatid, which is to try us. Naalala ko kagad ito, mga kapatid, itong si Job, mga kapatid. Nung una, di ba yung tinalaki natin last Friday, kumbinyente, buhay niya, sufficiente, mga kapatid, lahat ng pangangailangan niya, lahat ng needs niya, sinusupply ng Lord, binabakuran talaga, mga kapatid. At tinawag niya one time, tinawag ng Diyos, ng ating Panginoon, ang ating Diyos sa langit, ito si Satan, at nag-uusap silang dalawa, nakikita mo bang aking lingkod, nakikita mo bang aking anak na si Job, abay talagang tapat sa akin yan. Ano sagot ni Satan? Paano magiging hindi tapat sa iyo yan? Sufficiente buhay na binigay mo sa kanya Kumbinyente buhay, alisin mo yung pagiging sufficiente sa buhay niya. Tingnan natin kung sambahin ka pa niya. Baka isumpa ka pa niya sa harapan mo Yun ang sabi ngayon ni Satan. Ibig sabihin, challenge niya Challenge niya ang ating Panginoon. Pero sabi rito, mga kapatid, bakit hindi mo subukan bigyan ng fiery trials yan? Bakit hindi mo subukan bigyan ng trials yan? Tingnan natin pag may trials yan, kung makasamba pa sa iyo yan. Tingnan natin kung may pagsubok pa yan, kung ikaw'y pasalamatan pa niya, baka isumpa ka niya pag may mga trials na yan. Ganon din po tayo, mga kapatid. Number 4, dapat tayo po ay maging handa po tayo. Maging handa saan? Handa saan? Ano ihahanda natin? Alam natin kasi pag sinabing handa, Noche Buena, Pasko, mga kapatid. Okay now, sabi rito, the Bible speaks about trials, but we must resist the works of the devil. Such as, ano yung mga gawa o itong mga trials na ito? Isa na dyan, mga kapatid, sickness, itong virus na lumalaganap, mga kapatid. Nag-cause po ng financial problem din sa atin. Nag-cause po ng relationship conflict. No, nandoon po, maraming yung nag-aaway na mag-asawa, mga kapatid, kasi walang magawa yung tatay, hindi gumagawa ng diskarte, mga kapatid. Pati yun, naapektuhan yung kanilang relasyon, mga kapatid. And any kinds of troubles in life, mga kapatid, that result to fear, sadness, worry, discouragement, depression, and even anxiety, mga kapatid. So lahat ng ito, itong mga negative na ito, wag na daw po natin dalhin pa sa darating na taon, 2022. Ulitin ko ulit, napakaaga pa. Mag-April pa lang tayo ngayon. Mag-April pa lang, March pa lang tayo ngayon. Pero in advance, sinasabi na ng Lord sa atin, wag na daw po natin dalhin yung lahat ng mga rubbish. Ang tawag ng Lord dito, rubbish. Basura daw po. Wag na nating dalhin itong mga basura na ito sa darating na 2020. Kung baka lilipat ka ng bahay, huwag mo na dalhin yung mga basura, yung mga abubot, iwanan mo na. Naunawan po ba natin? Yan po ibig sabihin natin, Lord, noon, mga kapatid, huwag na daw po natin dalhin. Ang tanong, bakit? Bakit ka mo pinaiiwan ng Lord? Bakit ayaw padala ng Lord yung mga rubbish natin, yung mga basura natin, yung mga negative na yan sa ating buhay, mga kapatid? Bakit? Ano rason ng ating Panginoon? First reason, 2 Kings chapter 7, verse 3 to 4. Now, there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Ano ba ginagawa natin dito? Naghihintay lang ba tayo ng kamatayan? O nakita natin may karamdaman tayo, ando doon ang kaaway natin, hindi tayo makalabas. Andito, sinangsung tayo. Sanction, ibig sabihin, hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumasok, mga kapatid. Kumbaga parang ito, naka-quarantine sila
Naka-quarantine at that time, mga kapatid, na may mga kaaway sa paligid nila. Ang sino man lumabas, patay. Pinapatay talaga, mga kapatid. So nandun lang sila sa loob ng city po, ng time na yan, mga kapatid. Ano nangyari sa verse 4? If we say, we enter the city, the famine is in the city. Pag pumunta tayo ng city, nandun doon ang kagutuman. And we shall die there. Mamamatay din tayo. If we sit here, kung mananatili lang tayo dito sa lugar na ito, sa kinatatayo natin, dito sa sitwasyon natin ngayon, kung kayo magiging idle, you will die also. Yun ang sabi nila, we will die also. May karamdaman na tayo, mananatili tayo, wala tayong gagawin, di patay din tayo. Punta tayo ng city, mamamatay din tayo. Punta tayo doon sa kaaway, mamamatay din tayo. Ano gagawin natin? Ano sinabi ng tatlong ito? Now, therefore, itong conclusion nila, come, let us surrender to the army of Syrians. If they keep us, nakakita sila ng konting pag-asa. If they keep us alive, then we shall live. And if they kill us, we shall only die. So, either way, maaaring iligtas sila, spare sila, gawin silang alipin, o gawin silang ikulong sila, at least buhay sila. Kung patay man sila, at least tapos na yung kanilang paghihirap. At least may ginawa sila. Hindi sila nanatili doon sa lugar na yon. Ibig sabihin, dito po mga kapatid, wag na natin dalhin yung mga negative na yan. Ang gusto ng Lord itong taon 2022, maging masipag ka in spite na may nangyayaring hindi maganda sa paligid natin. They start asking themselves, why? Meaning, why do we have to stay in this kind of situation? We can do something to escape from it. Uulitin ko ulit. Nandiyan kasi sitwasyon na yan, hindi pa yan ang dead end mo. Nandiyan kasi sitwasyon na yan sapagkat meron pang escape na pwede kang pagtakbuhan talaga. May paraan pa, ika nga. Likewise, being Christian, as all of us being Christian, ask yourself, tanungin mo sarili mo mga kapatid, why do you have to stay in a sin? Why do you have to stay in sickness? Why do you have to stay in financial difficulty, in emotional stress? Why? Why do we have to bring us guilt, fear, worry, sadness, and even destroy your faith, our faith mga kapatid? Bakit tayo mananatili sa ganito mga kapatid? When you can eliminate all these things from your life easily. Kaya mo naman palang tapusin ito Kaya mo naman palang gawin ito. Nasa yung kamay, ang susi. Nasa yung kamay, ang decision mga kapatid. Ano gagawin mo mga kapatid? Itong mga ketongin na ito mga kapatid, may ginawa silang paraan, nagdesisyon sila sa buhay nila mga kapatid. Ganon din ikaw, bilang mananampalataya na nanonood dito, may gagawin ka sa buhay mo, magdesisyon ka. Magdesisyon ka. Huwag mong tingnan yung sarili. Kawawa naman ako, may sakit ako. Katulad ng tatlo na yung may sakit. Meron silang ketong mula ulong gumpa. Kawawa naman ako. Dapat ako hindi nagtatrabaho. Dapat andito na lang. Hindi po. Ganun ang kanilang ginawang alibay. Iniiwan nila yun Hindi nila inisip na sila may sakit mga kapatid. Inisip nila paano sila makakasurvive. Ganun din po tayo ngayon mga kapatid. Mag-isip ka ng paraan para ikaw ay makasurvive mga kapatid. Second, let us declare the word of freedom. Let us declare. Ngayon, nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Hindi ka makakawala. I-declare mo lang. Minsan sa deklarasyon mo lang Minsan sa pagbigkas mo lang. Ako'y malaya na. Tumatalsik ang kaaway, hindi mo lang alam Pag ikaw mismo, mga kapatid, dineclare mo sa puso mo, itong tatlong ito, mga kapatid, take notes. Nung sinabi nila, sige, pupunta na tayo doon sa kaaway, doon sa mga Syrian army, susurrender na tayo. Alam nyo, doon pa lang sa kalayuan, nagulat na sila Wala yung mga kalaban nila Wala yung mga Syrians doon Ang naiwan yung kampamento nila, yung mga tent nila mga kapatid, yung mga pagkain, mga silver, gold, at mga damit mga kapatid, pati mga mamahaling gamit nila, pandigmaan mga kapatid, nandun na iwan. Isipin mo yung mga kaaway, yung mga taong kaaway nila, wala doon. Well, tanong bakit? Nagdesisyon sila Pag ikaw nagdidesisyon, ang Lord din nagdidesisyon para sa'yo in advance. Kumikilos ang Lord in advance. Inalis na ng Lord yung kaaway sa kanila mga kapatid in advance. Kaya pagdating nila doon sa lugar na yun, wala na yung kaaway mga kapatid. Nadat na lang nila mga kapatid yung mga kagamitan. Andun, may ang daming pagkain, nabusog sila mga kapatid. May mga silver and gold, may mga damit na mamahalin, may mga kagamitan, pandigmaan mga kapatid. Andun po mga kapatid. Ang tanong bakit? Nagdesisyon sila and they declare the word of freedom. Palalayain natin yan. Lalaya tayo dito sa sitwasyon ito. Lalaya tayo sa pamagitan ng kikilos tayo. Magdidesisyon tayo. Pupunta tayo doon. Ang sabi dito mga kapatid, Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Take note. Ano naman daw i-declare ng bibig mo? Ano man ang sabihin ng dila mo? I-declare ng dila mo, sabihin mo yan. May power po yan at yan ang madalas nangyayari. Kaya pag sinabi mo, nangihina ako, sigurado manghihina ka. Pag sinabi mo, ako'y talagang wala ng pag-asa, wala ka na talagang pag-asa pagka ganyan. Dineclare mo na
Bakit hindi mo subukan ngayon? May karamdaman ka. I-declare mo, by the word of God, by the stripes that the Lord Jesus Christ have taken at the cross of Calvary, I am healed. Ako'y gumaling na. Ako'y gumaling na. Ako nagsasabi na sa inyo mga kapatid, pagka ganyan ang iyong sinasabi mga kapatid, lumalakas tayo eh. Ano mga kapatid, bagay mga doktor, minsan nagsasabi mga kapatid, huwag yan na isipin mo, huwag yan na isipin mo, huwag yan na sabihin mo, huwag yan na sabihin mo. Kasi alam nila nakaka-apekto eh. Ano man ang isipin mo negative, ano man ang isipin mo, sabihin mo negative, nakaka-apekto po sa kalusugan natin. Kaya sila mismo na nagsasabi, avoid these things. Ako rin mismo, nagpapacheck up din ako eh. Ano nagbibigay ng dahilan bakit nag-increase na yung aking blood pressure? Because of stress. Sabi sa akin ng doktor, stop thinking about problem. Stop thinking. Sabi nga sa akin, itigil mo pag-iisip ng mga nakaka-stressful na mga bagay sa iyo. So, sila mismo nagsasabi. Ang tanong, sabi ko, bakit? Kasi nakaka-apekto yan sa kalusugan mo. Na-apekto yung mga internal organs mo. Pag na-apekto yung internal organs mo, dadami yung mga acid niyan at hindi magiging maganda, daloy ng dugo mo, hindi magiging maganda. Nakaka-apekto. Lalo pag dineclare mo pa salita mga kapatid, lalong a-apekto sa iyo yan. If you are in sin, kung ikaw nasa kasalanan, declare the word of freedom from sin. Sabihin natin mga kapatid, nagkasala ka, hindi na, pinatawad na ako ng Diyos. Kasi pag-iisipin mo kung nagkasala, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Yun na nga, may mangyayari sa'yo, hindi ka na talaga pinatawad ng Lord. Pero kung iisipin mo, pinatawad na ng Diyos mga kapatid, pinatawad ka na ng Lord. I free myself from the bondage of sins right now in Jesus' name. Yun na declare mo. I free myself. Pinalalaya ko sarili ko from the bondage of sin. Doon sa pagkakanikala nitong kasalanan nito sa pamamagitan ng pangalan nating Panginoon. Ngayon din, ako'y malaya na. I will declare. Sabihin mo lang yan, 7 times eh. Minsan sa mga seminar, ganyan din ginagamit nila sa mga marketing style. No? Minsan yung mga attendees nila, ginagawa nila pagka medyo lulugo-lugo. Meron silang exercise na ginagawa. Okay. Palakpak. Ay, hindi ganyan palakpak. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Bakit gano'n? Pati salita nila. Sabihin mo, ako'y yayaman. Ako'y yayaman. Pagka gano'n lalamya, pinauulit uli. Pag malamya uli, pauulit uli. Hanggang sa patas ang kanyang energy. Why? Kasi yung energy na yon, yung positive na energy na yon, yun ang magiging dahilan para ikaw ay maging maganda ang iyong pangangatawan, mga kapatid. Para ikaw ay lumaya ka dyan sa kalungkutan na, sa karamdaman mo na. If you have sickness, declare the word of freedom of sickness or from sickness. Sabi mo lang, simple lang, pag may karamdaman ka, I free myself from my sickness right now in Jesus' name. As if na meron ka talaga authority talaga. And would you believe, hindi mo na kailangan isipin na ikaw may authority. May authority ka eh. Tayo lahat ng mga Kristiyano, lalo na ikaw yung nabaptize sa pangalan ng ating Panginoon, and you have the Holy Spirit, you have the gift. Meron kang gift, meron kang power na mag-cast out ng demons, mga kapatid. Di sabihin mo nga, utusan mo. Kung ang Lord niya nag-uutos sa kalikasan, oy, hangin, tigil! Pumapayapa eh. Nung una, namamangha sila Peter. Pero nung wala ng ating Panginoon, maging sila nakakagawa na ng ganung miracle. Why? Kasi nga pinalaya nila ang kanilang sarili doon sa pamamagitan ng pagdududa nila sa ating Panginoon. Kaya ulitin ko ulit, yung pagdududa, resindi natin yan. Kaya mong palayain sarili mo. Kaya mong gawin, mga kapatid, na ikaw ay maging ginhawa ang buhay mo sa pamamagitan ng pagdideclare ng iyong salita, mga kapatid. Declare. Sabi dito, I free myself from sickness right now. If you're suffering from emotional despair, declare the word of freedom from bitterness, from sadness, from anger or discouragement. By this moment, I free myself from this discouragement. I free myself from sadness. I free from myself from anxiety. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus. Palakas ng palakas. Sabihin mo yun, mga kapatid. Magugulat ka na lang. Maya-maya, ang ganda na ng pakiramdam mo. Maya-maya, ang lakas na, mga kapatid. Maya-maya, yung lahat ng mga negative, tanggal na lahat sa isipan mo, mga kapatid. Because nandun na. Dineclare mo na. By believing. Then believe your declaration, mga kapatid, in Jesus' name. Ako na nagsasabi sa inyo, pag dineclare mo yan na meron kang pananampalataya sa ating Lord at talaga you strongly believe and you're very serious about it, mga kapatid, sa declaration mo yan, ako na nagsasabi sa inyo, ang Diyos mismo baka kilos na maayos sa inyo. Number 3, 2 Kings chapter 7, verse 4. If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now, therefore, come. Alin na kayo. Punta tayo. Anong gagawin natin? They rose at twilight, madaling araw pa lang, tumayo na sila. Naunahan nila yung araw, mga kapatid. Wala pang sinag-araw, wala pang bukal liwayway. Tumayo na po sila. Madaling araw po ito. They arose at twilight to go to the camp of Syrians para sila surrender. And when they had come
to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Wala daw po kahit isa na mga sundalo doon at that time, mga kapatid. Wala po silang nakita, mga kapatid. Why? Kasi nung bago pa lang sila matulog, nag-declare sila, hindi, bukas sa bukas pupunta tayo ron, bukas sa bukas pupunta tayo, bukas sa bukas pupunta tayo, bukas sa bukas. Ang lakas na loob nila, mga kapatid. Wala na yung pagdudunan nila, wala na yung takot nila, mga kapatid. Kaya talagang desidido sila, bukas sa bukas, pupunta tayo doon. Kaya pagpunta nila, mga kapatid, wala sila nakita, mga kapatid. Nakaaway po. Why? Dahil doon sa declaration nila, doon sa pananampalataya nila, mga kapatid, na sila mayroong pag-asa. May pag-asa. Kahit maliit yan, may pag-asa sila mabuhay, mga kapatid. Kaya ulitin ko ulit, huwag tayong mag-negative. Huwag tayong isipin na negative ang lahat ng bagay. That means, dito po, sa pangatlo, move on. Mag-move on po tayo. Yung sitwasyon mo ngayon, okay, nakakaawa, okay, tingnan natin, nakakaawa. Pero anong gagawin mo ngayon? You must move on. Move on and took the road to freedom. Palayain mo yung sarili mo, mga kapatid. Huwag kang manatili dyan. Lumaya ka, palisin mo yung sarili mo dyan. And take them as an example, itong tatlong ito. Gayahin mo raw ito, mga kapatid. Wala silang ginawang dahilan. Kung tutusin, meron silang dahilan. Meron silang ketong, mga kapatid. Hindi na tayo makakakilos, hindi tayo makagalaw. Masakit ang ating mga sugat. Kada hakbang natin, makirot, masakit, mahapdi. Pero hindi nila ginawang dahilan yon, mga kapatid. Wala silang alibay. Kundi ginawa pa rin nila, mga kapatid, yung pinakatalagang, sabihin na natin, sacrifice ito, kasi alam nila mamamatay sila pagdating doon . Alam nila, handa silang mamatay na, mga kapatid. So, ibig sabihin dito, ginawa nila yung kanilang sinabi, yung kanilang declaration, with all their heart, mga kapatid, with all their faith, mga kapatid. Andun po ang kanilang pananampalataya. And if you are in sin right now, take the road of determination to stop sinning. If you have bitterness, take the road of forgiveness. Alisin mo na yung sama ng loob, yung tampo mo. Kalimutan mo na yung kasalanan ginawa sa'yo ng kapatid mo. Patawarin mo na kasi yan ang mismo magpapalugmok sa'yo diyan, mga kapatid, para hindi ka makakilos, mga kapatid. If you are idle, take the road of servanthood para ikaw ay hindi maging idle. Bigyan ka nawa ng ating Panginoon. And as a result, pag ito ginawa natin, mga kapatid, ang magiging resulta. 2 Kings chapter 7 verse 5 to 6. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians, and when they had come to the outskirt of the Syrians' camp, to their surprise, no one was there. Verse 6, ano sinabi? For the Lord has caused the army of the Syrian. Ayun na, nag-interfere na Lord. Nung once na sila yung nag-decision, right after na nag-decision sila, at habang sila yung natutulog, kumilos na pala Lord, mas nauna pa sa kanila. Sabi nila, maagang maaga, uunahan natin ng araw. Pero pala ang Lord, mga kapatid, hindi lang araw ang inunahan, pati sila mas naunahan. Kaya in-overtake ka ng ating Panginoon. Kaya pag ikaw nagdidesisyon ka, na gustong palayaan sarili mo, doon pala sa deklarasyon mo, uunahan ka na ng Lord . Pag sinabi mo, hindi na ako magiging mahirap, ako yung magiging ganito na, uunahan ka ng Lord . Para ikaw pagpalain ng Diyos na buhay, mga kapatid. Ganun ang ginawa ng Lord dito. Nag-overtake ang Lord sa kanila. And anong ginawa ng Panginoon? Balik natin. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of the great army, so they said to one another. Sabi ng mga kawin nila, naku, narinig natin kalabog ng mga kabayo, ang daming kabayo nito. Yun ang narinig nila. Sound effect ang ginamit ng ating Panginoon. Take note, sound effect ang ginamit ng Lord doon sa mga kaaway. Narinig ng mga kaaway, naku, dagundong ng maraming kabayo ito. Andito na yata yung mga kakampi ng mga Israelita. Tayo susugurin dito. Yan ang ginawa nila, mga kapatid. Look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of Egyptians to attack us. Ayun na, meron silang kakampi ngayon. May kakampi sila. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, andun sa takot po nila, nag-overtake, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya pag ikaw nag-decide ka ngayon, in Jesus' name, ako'y gagaling na. Hindi dapat ganyan. Declare mo with faith, mga kapatid. Be serious. In Jesus' name, in my faith, being serious right now, I am healed. If you take this road, surely, God will move ahead of you. And just do it and believe it, mga kapatid. Ano man ang gawin mo, manampalataya ka lang. At ako na nagsasabi sa inyo, mga kapatid, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Unang-una, sinabi natin kanina, para mawala daw po yung mga dumi, yung rubbish, mga kapatid, at makakilos yung power talaga ng Lord sa atin. Unang-una, eliminate natin. Ang alin? Ang kasalanan natin. Eliminate natin yung mga negative sa isa pa natin. Eliminate na po natin yan. And declare freedom. Kung ikaw may karamdaman, i-declare mo, magaling na ako in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lalaya ako sa kahirapan na ito in Jesus' name, in Jesus' name. Lalaya ka, mga kapatid. And, sabi dito, move on. Mag-move on ka na and take the road to
to freedom. Hindi po pwedeng puro declare ka lang tapos wala kang gagawin. Kailangan may gagawin ka pa rin, mga kapatid. Kaya ulitin uli, doon sa mga tao po na naniniwala sa ating Panginoon at ina-apply mo yung pananampalataya. Faith, take note ha, faith without action is dead. Kaya pag nag-declare ka, may faith ka, pero wala kang ginagawa, patay pa rin yun, mga kapatid. Pero dito, mga kapatid, pinakita ng tatlong ketongin, naniwala sila na sila po ay lalaya. Naniwala sila, bukas na bukas, mabubusog tayo. Bukas na bukas, meron tayong pag-asa, mabubuhay pa tayo. Bukas na bukas, mga kapatid. Nung sinabi nila, dineclare na yun, mga kapatid, kinabukasan, in-apply nila, madaling araw pa lang. Kaya nung pag-apply nila, mga kapatid, doon pa lang sa di kalayuan, natatanaw na nila, wala yung kaaway nila, na-solve yung kanila pong problema po, mga kapatid. Kaya ulitin ko ulit, yung pananampalataya mo, lakipan mo ng gawa. Ako na nagsasabi sa inyo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Kaya ulitin ko ulit, doon sa mga nawawalan ng pag-asa, wag na wag ka mawawala ng pag-asa. I-declare mo lang, ngayon, in Jesus' name, ako'y aahon sa kahirapan ito. Aahon ako, I declare. Bukas magiging mayaman ako. Bukas na bukas, luluhod ang mga tala tuloy. Bukas na bukas, ako'y pagpapalain ng Diyos na buhay. Yung po ibig sabihin, i-declare mo pa lang, mga kapatid. I-declare mo ngayon pa lang at kumilos ka. Kumilos ka. Alam mo, pag kumilos ka, ang Lord, ulitin ko ulit, kikilos din ang Lord. Now, doon sa mga tao pong gusto kumilos talaga yung power ng Lord, may isa pa tayong gagawin. Yung tanggapin natin yung gospel ng ating Panginoon. Pag sinabing gospel po, mga kapatid, yan ang pinakasusi talaga para tayo po ay maligtas talaga. Yan ang susi talaga, mga kapatid, para tayo po ay hindi mapabilang dito sa end of the world na to. Now the end is near. Hindi tayo mapapabilang dito sa katulad. So judgment ng ating Panginoon. Tanggapin mo yung gospel. Yung gospel na inaalok ko sa inyo na binibigay din po nila Pablo noon, nila Pedro noon, pinangangalandakan na, pinipreach nila, mga kapatid. Same gospel din po ang gusto ko ibigay sa inyo. Walang bayad po, mga kapatid. Free po, mga kapatid. At hindi ako maniningil, di kami naniningil, mga kapatid, dito po. Bawal po sa amin yan. So dito po, mga kapatid, gusto mo tanggapin ang gospel? Libre po, mga kapatid. Nawang tanong dyan, ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel na yan? Kasi naririnig ko, doon sa mga hindi po nakakalam, marami, alam ko, iba sa inyo, aware kayo, gospel. Ano nga ba gospel? Now, sabi rito, mga kapatid, yung gospel po, binanggit po yan ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ano yung gospel? Christ died for our sins. Si Kristo yung namatay sa ating kasalanan. Pangalawa, Jesus Christ was buried. Inilibing ang ating Panginoon. Nung siya'y namatay, inilibing siya. At sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na magmuli. Yan po yung gospel po. Namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Now, ang tanong, sabi kanina, di ba, stop sinning, stop ganito. Yan po yung paraan para tayo po ay, sabihin na natin, makalaya po, mga kapatid, sa kahirapan nito. Sabi naman po ni Pedro, mga kapatid, binigyan ng susi ng langit, pinagkatiwala ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Ano sinabi ni Pedro, mga kapatid? Acts 2:38. Okay, sabi rito ni Peter, we must repent and be baptized in Jesus' name para sa inyong repentance at para sa inyong water baptism for the remission of your sins. Ay pagpapatawad daw po ninyong kasalanan. Acts 2:38 po yan, mga kapatid. Para ikaw po ay mapasa inyo gospel na Lord. Kinakailangan ma-apply yan. Gawin daw po natin sa action. I-apply daw natin daw po sa gawa, mga kapatid. You must be baptized in the name of Jesus Christ, for we must receive the gift of the Holy Spirit. So tatlo po yan, mga kapatid, ang susi. Unang-una, hindi mo kayang magbago, mga kapatid, pag wala po yung Holy Spirit. At hindi sa inyo, mapapasa inyong Holy Spirit pag ikaw po ay marumi, pag ikaw hindi malinis, mga kapatid. Ang Holy Spirit po, mapapasa atin po pag tayo po'y walang kasalanan. Pangalawa, pag tayo po'y nahugasan at nalibing, mga kapatid. Magkatapat po yan eh. Si Kristo namatay, tayo naman po kinakailangan mamatay sa ating kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi po, mga kapatid. Magsisi ka. Declare mo, today I am going to be freed from my sin. Yan po yung declaration na sinasabi. Ipagsisi mo sa ating Panginoon. Pangalawa, magpalibing. Yung po ginawa niya sa action, mga kapatid. Ang ating Lord, inilibing. So kinakailangan tayo rin po ilibing sa pamamagitan po ng water baptism. Okay, yan na naman tayo. Sabihin natin, kulto yan. Hindi po kulto yan. Si Kristo mismo nagsabi, maliban ng tao panganak sa tubig at sa Espiritu. Yun po sinabi niya kay Nicodemus, mga kapatid. Maliban, wala na pong ibang daan, wala na pong ibang paraan, wala na pong ibang, sabihin natin, way, mga kapatid. Kundi ikaw ay mabaptize po, mga kapatid. Doon sa mga sabihin natin, gustong lumaya lang, doon sa gustong maligtas talaga. Ito instructions ng Lord talaga. Kung ang instructions ng Panginoon kina Noah ay gumawa ng arko, at ang instructions dito kay Lot ay pumunta ng bulubundukin, at pumunta ng di kalayuan, mga kapatid. Ang instructions ng Lord ngayon sa atin po, ngayon 2021, magsisi ka sa iyong kasalanan, pabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, at tanggapin mo ang kaloob ng Holy Spirit, mga kapatid. Yan lamang po ang tanging susi po, mga kapatid. Kumbaga, hindi tayo makakapunta sa isang bansa pag wala pong passport, pag wala tayong ticket, at pag wala tayong visa.
Tatlo rin po yan, mga kapatid. Itong ating pinaka-visa, itong ating pinaka-ticket, itong ating pinaka-passport talaga, mga kapatid, yung gospel ng Lord. Ulitin ko ulit, si Kristo nagsabi niya, dineclare niya, unless a man be born of water and of the Spirit, he or she cannot enter into the kingdom of God. Hindi raw po makakapasok sa karya ng Diyos. Ulitin ko ulit, dun sa gusto magbago po, mga kapatid, hindi mo kakayanin yan pag walang Holy Spirit. At para mapasa yung Holy Spirit, una, magsisi ka at magpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon. Then, sa'yo pa lang mapapasayo ang Holy Spirit at kaya mong magbago tayo. May katulong po tayo sa pagbabagong buhay po. Okay, ulitin ko ulit, mga kapatid, doon po sa mga nakikinig ngayon na gustong magpabautismo po, mga kapatid, yan po ang dapat po natin gawin. Tingnan nyo lamang po ang telepono dito sa ilalim, mga kapatid. Na ayan po, andyan po si Pastora Baby, tawagan lang po natin, magpaan po kayo, pwede tayong magpa-reserve. Anytime, anywhere, mga kapatid, pwede po namin kayong i-baptize, mga kapatid. Yan lang po. Makikita niyo po yung number dyan. Pastora Baby, kontakin nyo lamang po, mga kapatid. At dun po sa mga iba po, na sa mga oras ito, talagang sabihin na natin, gusto magbago ng kanilang pamumuhay. Isa lamang po gusto kong gawin natin po natin sa oras ito. Pikit natin ating mga mata, yuko natin ating mga ulo, at sumabay po kayo sa maikling panalangin ito. Panalangin pagsuko po o pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Amang banal na nasa langit, sa oras na ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Panginoong Jesus, nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aking kasalanan. At sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang Diyos na buhay, at hinihiling ko mula sa oras na ito, ikaw nawa ang magmaneho ng aking buhay, Ama. Salamat po, Panginoon ko, sa pangalan ni Jesucristo. In Jesus' name, Amen and Amen. Ulitin ko ulit, mga kapatid, nung po sa gusto magbago talaga, mga kapatid, maging maayos po, katulad nitong mga ketongin na ito, sila po yung nag-declare, mga kapatid, naiwala sila, mga kapatid, na sila ilalaya. Yan din po gawin nating steps. At yung pinakasusi po talaga, mga kapatid, yung gospel ng ating yan po ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Kung gusto mo yung maka-escape ka dito sa mundong ito, yan po ang pinakasusi talaga. Yung masama ka sa rapture day, mga kapatid, sa rapture, pag-aalis dito sa mundong ito, hindi mo kailangan spaceship. Kailangan mo lang gospel ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganyan ka-high-tech ating Lord, mga kapatid. Gospel lamang po. Namatay si Kristo, dilibing si Kristo, nabuhay na magmuli si Kristo. Apply natin yan sa ating sarili. Magsisi tayo sa ating kasalanan, pabautismo tayo sa pangalan ng Yesu Kristo, at tayo po itatanggap ng Espiritu Santo, kaloob mula sa Espiritu Santo, at tayo po ay meron na pong tatak ng ating Panginoon Diyos na buhay. So God bless po sa inyo lahat. And I hope sana po, meron po tayong natutunan. Ulitin ko ulit, doon sa gusto pong magpabautismo, gusto pong magpa-schedule po, mga kapatid, tawagan nyo naman po ang number po na ito sa ibaba, mga kapatid, na kontakin lang po natin si Pastora Baby or si Brother Justin. Yan po sa number na po yan na nakalagay po dyan, mga kapatid. So God bless po muli at pagpalain tayo natin Diyos na buhay. Sa Diyos ang kapurihan po. God bless. Okay po, mga kapatid, very timing po talaga ang topic po ng ating pong beloved pastor. Talaga po ang Panginoon po, hindi niya po to sasabihin sa kanyang lingkod na ipangaral kung hindi po to very timing po. Talaga pong malapit na po siyang bumalik. Kaya nga po sabi po dito ni Peter, sabi kanina, nabanggit po ng ating beloved pastor na si Peter po, sinasabi po, and now the end is near. So malapit mo po talaga ang pagwawakas ng mundo. Maging ang singer, kinanta po yan, di po ba? Alam ko po na kilala niyo po yung singer na to, na si Frank Sinatra, sinabi po niya, and now the end is near. Kinakanta niya po yun. Pero bakit ganon? But the question is, are you ready? Ready na po ba tayo? Kasi yung iba, narinig na po itong topic na to kaya po yung iba, hindi na naniniwala. So, mga kapatid, ito lang po masasabi ko po sa inyo. Hindi po sasabihin ng Lord na malapit na kanyang pagbabalik kung hindi ito totoo. Amen po. Kaya po, mga kapatid, makinig po tayo kung ano man po yung sinasabi po o pinasasabi ng Lord sa kanyang lingkod na maging handa po tayo. Kaya po, tatanungin ko po kayo, yung magnanakaw po ba nagpapaalam pag magnanakaw siya? Di po ba hindi? Hindi niya sasabihin na, mamaya magnanakaw ako sa bahay niyo, ha? Di po ba? Kaya po, kailangan mag-ingat po tayo, maging aware po tayo na yung salita ng Panginoon na pinangangaral po ng ating mga lingkod, ay pakinggan po natin, wag isa puso po natin, wag po tayong maging
pasaway, mga kapatid. Kaya alam ko po na yung topic na ito talagang nata-timing po, timing po talaga sa sitwasyon po natin ngayon, mga kapatid. Kaya po, mag-ingat po tayo at maging wise po tayo. Kaya ang Lord, advance po siya kung magsabi po sa lingkod niya. At ganun din, ahead din po ang Lord po sa atin. Kaya ang Panginoon po ay mahal na mahal ka. O mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Dahil in advance, tinuturoan niya po tayo kung ano po yung mga dapat natin gawin. Ano po yung mangyayari po sa mundong ito. Kaya maging aware lang po tayo at maging matalino ka. Kung ikaw po matalino ka po, sundin mo lamang po at pakinggan mo kung ano po yung naririnig po natin na salita galing po sa ating Panginoon. Amen po ba? So mga kapatid, muli po tayong pinagpala ng Diyos sa kanyang salita. At alam ko po na naging aware po tayo, nagkaroon po tayo ng katalinuhan sa salita ng Diyos na buhay. Amen po. So dadako na po tayo sa ating po pagbibigay sa ating Diyos sa buhay. Mangyari lamang po, buksan po natin o tignan po natin sa ating pong mga TV screen po sa Job o Job 1, chapter 1, verse 1 to 3 and 5. There was a man in the land of Uz, whose name was Job o Job. And the man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Verse 3, also his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the east. So verse 5, so it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the numbers of them all. For Job said, it was be that my son had sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. So purihin ang Panginoon. Ang sabi po sa binasa natin, si Job daw po ay upright na tao nung panahon po niya. Saksakan ng yaman po ang si Job. Pero ang tanong, bakit siya pinagyaman ng Panginoon? Meron pala siyang kaugalian na lagi na Job daw po ay nagbibigay daw po regularly. Nag-o-offer po siya sa ating Panginoon. So marami palang ibig sabihin po ng pag-o-offer. Isa na po dito yung meaning ay baka sakaling may kasalanan ng mga anak ng Lord. Kaya po nag-o-offer po sila na para patawarin daw po. Isa pala yun. Kaya marami ang kasalanan ko. Kaya si Lord ay hindi ko yung nakikita yung mga kasalanan ko na yun. Kaya nag-o-offer po yung iba sa panahon po ni Job para po ipakita sa Lord na magbibigay sila ng ganitong offer para daw po sa kasalanan po. Hindi para daw po yumaman pag nagbibigay daw po. Yung mga iba naman po, nararamdaman nila yung kabutihan ng Lord. Kaya po, nagbibigay sila, nag-offer po sila para din po sa ating pong kaligtasan. Kaya din naman po nagbibigay po yung iba. Kaya po yun po yung kumbaga kabayaran daw po na binibigay para ang Lord daw po ay inaamo natin si Lord sa pamamagitan nito. Pero alam ko po, Lord, hindi po mababayaran po ng salapi. Pero yung kumbaga yung pag-o-offer mo, isa pong way po yun para ipakita sa Lord na tayo po ay nagbibigay sa Kanya ng paggalang po. Isa po yun sa kailangan po natin i-offer sa ating Panginoon, yung makasalanan din po natin. So ngayon po mga kapatid, tayo po'y magbigay po sa ating Diyos sa buhay. Na nandun po maging nawa katanggap-tanggap din po sa ating Panginoon yung ating mga ino-offer sa Kanyang harapan. Okay po, right? So ito po yung mga ways mo para po tayo makapagbigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Kung meron po tayong benefit pay, dito po sa Bahrain, ginagamit po yan. So magbigay po tayo. Ito po yung makikita po natin sa screen po kung paano tayo magbigay po. Kung hindi nyo po alam, magbigay po tayo dyan po, mababasa po natin, makikita po natin kung paano tayo makapagbigay sa ating Diyos na buhay. Meron din po mga ways po para po tayo makapagbigay.
Kung gustuin po natin, magbigay po tayo ng offer sa ating Panginoon. Pwede rin po nating dalhin sa gawain ng Panginoon. Okay po? Announcement po mga kapatid, sabi nga po kanina ng ating beloved pastor, huwag po tayo maging idle po. Kung may mga talento po tayo, gamitin po natin at meron tayong marunong po tayo kumawit. Mawit po tayo mga kapatid. Alam ko po na hindi naman po tayo ganito na lang na yung sitwasyon po natin. Alam ko po babaguhin at babaguhin pa rin ng Panginoon po yan. Katulad ngayon, pwede na raw daw po mag face to face. So, hintayin po natin yung announcement kung kailan po tayo magkakaroon po ng face-to-face po na gawain ng ating Diyos sa buhay. So, kung may mga talent po tayo, gamitin na po natin yan hanggat hindi pa po huli. Huwag nating hantayin mahuli. Kaya kailangan po, paggamit na po tayo, yung mga talent po natin, ibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Amen po? At kung meron naman tayong gusto ipatotoo, mga kapatid, pwede pa rin pa po tayong pahabol po ng ating pong mga patotoo sa gawain ng Panginoon. At send po natin, maikling video lamang po para nang sa ganon ay maluwalhati po natin ating Panginoon. Padala po natin sa WhatsApp ni Brother Justin o sa akin po mga kapatid. So tayo po'y manalangin na po sa ating pong pangwakas. Dakilang Diyos Ama, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Tunay nga po Lord na kami po ay pinapaalalahanan mo na malapit ka na pong dumating o bumalik Panginoon sa mundong ito. Kaya po, binibigyan nyo, binabalaan nyo na po kami, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, patuloy niyo po kaming kinakausap. At ganun din, Lord, alam po namin, marami pa rin po, Panginoon, na natatakot, nagkakaroon ng karamdaman, Panginoon. Alam po namin, ikaw ang great physician po namin, Panginoon. Patuloy po, ikaw ang nagpapagaling. Ganun din, alam namin na pinahihintulot mo kami sa mga ganitong sitwasyon dahil po alam po namin, yung iba po sa amin nakakalimot. Kaya po, Lord, ikaw po ang siya nagpapaalala sa amin at tunay na nagmamahal po, Panginoon. Ikaw po ang nagbabantay po sa amin po, Panginoon. Dahil ayaw mo po kami mapahamak. Kaya po, in advance, Panginoon, ay patuloy ka pong kinakausap mo po ang bawat isa po sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami dahil ikaw po ang dakilang Diyos na tunay na nagmamahal po sa mga anak. Maraming salamat po, Ama. Dahil po kami po'y naging handa ngayon, Panginoon, at nakapakinig na naman ng salita mo, Lord. Kaya tinataas ka namin at pinupuri po, Panginoon, at nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pangalan. Maging nasa kanilang mga tahanan ngayon, Lord. Alam po namin, Panginoon, na nakikinig sila, Lord, na nandun, Panginoon, na naging handa po sila muli sa pagbabalik mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At gawad mo sa amin, Lord, ang iyong basbas. Unat mo mapagpalang kamay mo, lalo na sa mga ginagamit mo, Panginoon, na patuloy pa rin po na nagbibigay, Lord, ng mga kanilang mga ikapo. Bless niyo po sila maging ang mga company, Panginoon, na pinapasukan po ng bawat isa po sa amin, Lord. Maraming salamat po. Ibigay niyo po, Lord, ang aming po mga kailangan, mga needs po namin mula ulo hanggang paalam namin. Ikaw, Lord, ang magsusupply po ng mga pangangailangan po namin. At hindi ka, Lord, mangangako kung hindi mo po tutuparin. Kaya po alam namin, Lord, sa iyo po dapat kami sumandal, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming pong samot dalangin sa nag-iisang Panginoon po namin na si Kristo. In Jesus' name, amen and amen. God bless po, mga kapatid. At kita-kita po ulit tayo sa mga gawain ng Diyos. To God be the glory.